What's up? Good morning sa inyo mga idol. So bali ngayon may bago akong gawa na guryon. Andito siya. Ayan. Kapon ko pa ito nagawa kaso ngayon ko palang papabalatan. Ito siya. Ayan. So guryon siya na yung kanyang buntot ay parang Vietnam kite. So hindi siya yung urig na Vietnam kite na ginagawa ng mga taga Vietnam o kaya ni Peace JTV. So guryon style siya pero yung buntot niya lang parang ginaya sa Vietnam kite. So bali dito ko ngayon sa bahay ng aking lolo. So itong bahay ng aking lolo ay inabandona na kasi namatay siya last April. Kaya yung lola ko dahil wala na siyang kinakasama, nag-decide kami na dun muna siya sa tita namin tumira. So ito pala yung aking lolo. Ayan. Yung mga dating nanonood pa ng aking vlog, nakikita na si lolo ko dati na na-starring din sa mga vlog ko. Ayun, so bali bibili pa ako ng katol para sa pandikit na gagamitin natin sa plastic kasi katol lang ang ginagamit ko na pandikit sa ating plastic. Hindi rugby, hindi scotch tape, katol lang. Eto, nakabili na tayo ng katol mga idol. Bali, isang pares pa lang yung binili ko. Sa mga gumagawa ng guryon na kagaya ko na hindi pa gumagamit nito, i-try nyo na tong katol, aralin nyo na yung paggagawa na ang pandikit ay gamit ay katol, okay? Kasi kapag katol ang gamit nyo, mas makakatipid kayo kaysa sa rugby tsaka scotch tape. Tsaka kapag na-master mo yung paggagawa na gamit lang yung paso o kaya katol, marami kang magagawa na style na mas magaganda ako na nagsasabi sa inyo. Kasi mahirap kasi gamitin yung scotch tape tsaka yung rugby kapag gagawa ka ng design doon sa pabalat. Kasi di ba minsan ang gusto natin sa mga pabalat natin ay may mga magandang korte-korte o kaya design. So mahirapan ka kapag ang gamit mo noon scotch tape o kaya rugby. Kasi sa rugby kasi kapag gagawa ka ng mga design na ididikit doon, nangungulubot. Kapag scotch tape naman, mahirapan ka na gumawa ng mga kurbada o kaya mahirapan ka dikit yung mga may pakurba-kurba kasi di ba yung scotch tape ay diretso lang siya. Pwede naman nagawa mo ng mga curve na korte-korte kaso nga lang mabigat na o kaya maksaya na sa scotch tape. Tapos yung plastic ko kasi na ginagamit mga idol, kapag scotch tape yung ginagamit, hindi siya masyadong madikit. Unlike kapag yung dati kong gamit na plastic, yung charot plastic, madikit siya kapag scotch tape. Pero itong gamit ko kasi pang paso lang talaga, mas makapit siya sa paso kumpara sa rugby tsaka sa scotch tape. Pili muna tayo ng gagamitin natin na kulay. Ano kayang gagamitin natin? Tingin muna tayo dito. Ayun, so try natin itong blue, tapos ano pa bang magandang gamitin dito para may iba naman? Itong green, para malayo yung diferensya ng kanyang kulay. Yung red kasi, isa na yung red ko dito. May paggagamitan ako yan. Kaya ito muna, blue, tsaka green. Yung gagamitin natin na kabalat dito. So ito na mga idol. Ayan, kasya pala siya sa isang plastic lang na malaki. Pero hindi natin gagamitin lahat yan. Ang gagawin natin, lalagyan natin ng kulay blue dun sa gilid. Gaya ng gantong style, oh. Ganon na style para syempre may combination naman yung kulay niya kahit papano. Tapos mamaya siguro isipan natin pa kung ano yung pwedeng gawin na palamuti o kaya ay design pa dito sa ating gagawing pabalat. At ito nga pala, ganito ko siya i-cut mga idol para malagyan ko ng combination yung plastic o kaya yung kulay na gagamitin natin dito sa kanyang pabalat. Ayan, gamit lang tayo ng ruler para syempre tuwid yung cut natin ng plastic. Ayan. Bago nyo pero siya i-cut, itupi nyo muna siya sa pinakagitna mga idol. Tapos itapat nyo yung patinding ng inyong guryon para yun yung tamang pwesto niya. Ayan, ganyan. Ayan. Tapos syempre, pagkatapos natin i-cut, yan, iuna na natin. Tapos itapat natin dun sa linya. Kasi yan yung gitna ng plastic. Itapat lang din natin yung patindig kasi yun na yung magiging basehan natin ng kanyang gitna. Tapos idugtong na natin yung plastic na kulay asul. So gamit tayo ulit ng katol. Yan yung pandikit natin. Pakaso lang natin siya ng dahan-dahan lang. Huwag nyo masyadong diinan yung pagkakapaso nyo. Kasi kapag diniinan nyo yung pagkakadampi ng katol, pwedeng mabutas yung plastic. So ganyan yung pagkakapaso nyo mga idol. Ayan, dikit-dikit lang siya. Dire-diretso. So doon. Ganyan ko lang pinagdidikit yung plastic. Tapos, pag magdidikit kayo mga idol, kapag papasuin nyo, huwag nyong idiin yung katol. Dapat, saktong dampi lang. Huwag nyong sobrang din kasi mabubutas yan. Yan, tingnan nyo walang butas. Kasi, magaan lang yung pagkakapaso niya. Hindi siya madiin. Ayan, yan lang siya. Tapos ayan, kapag nailapat nyo na ng mabuti yung plastic, tamang-tama na yung kanyang pagkakalapat, paso nyo na.
pwede nyo nang unahin yung ulo. Yan, sa ulo natin unahin, tapos susunod yan sa bandang buntot. Siguraduhin nyo lang na naka-align pa rin yung plastic niya para maganda yung pagkakagawa niya. So dito na sa buntot natin, sunod dyan sa magkabila ang gilid ng pakpak. Ganun ang technique natin para yung pagkakapabalat niya maayos, tsaka hapit siya, hindi siya kulubot. Mababanat mo yung plastic o kaya yung pabalat niya ng maayos, kasi kapag ganyan yung style o kaya technique na ginagawa mo sa pagpapabalat ng guryon. Pero syempre, huwag mo naman sobrang hatakin yung plastic, kasi pwedeng ma-disalign yung baskagan mo o kaya yung frame ng iyong guryon. Hindi na magiging pantay o kaya ay pangit na tignan, di ba? Ayan, so pansin nyo mga idol, ang inuna ko yung side by side na pakpak tsaka yung ulo, para syempre kapag tutuluyan na natin na idikit tong mga natitira ay pwede na natin siyang hatakin para mabanat. So iyan, bago mo pasuin, kailangan hapitin mo muna o kaya hatakin mo ng kaunti na ganyan bago mo itupi, sabay paso, ganun, para hapit yung pagkakapabalat niya, hindi siya lukot-lukot o kaya ay maganda yung pagkakalapat ng kanyang pabalat. Ayan, unahin nyo muna yung ulo, buntot, tsaka side by side na pakpak para madali nyo nang dikit tong mga matitira, hindi na siya lilihis. Okay, ganun lang yung technique niya mga idol. Stop mo. Yan, so tapos na natin yung ating Vietnam kite mga idol. Ayan, simple lang yung pagkakagawa niya, wala pa siyang masyadong design. Next time na yung design, siguro lalagyan pa natin ng mga korte-korte dito para mas gumanda siya tignan, okay? Tsaka di pa natin siya nalalagyan ng sumba mga idol, ito siya. Hindi na rin ako naglagay ng brace na pa letter B dyan, kasi dito na natin nilalagay yung sumba, kaya may marka dito. Ayan, ang bagay na sumba dito mga idol, kasi yung laki na ito ay halos isang dipa. So ang bagay dyan na sumba, nasa 80 to 100 cm yung haba. Ayan, depende sa kayang niyang buhatin o kaya sa bigat ng buntot, kasi dapat balanse yung buntot tsaka yung ulo, kasi kapag sobrang bigat ng buntot iikot siya, kapag sobrang bigat naman ng ulo
nagkukulaps o kaya ay tumatagilid, hindi siya makaangat, 'di ba? Pakanan pakaliwa yung lipad. Halos di makaangat. Ganun kapag sobrang bigat yung ulo. Kaya dapat balanse lang. Tama lang yung bigat ng ulo, tama lang yung bigat ng buntot. Ayan, so pahinga na tayo mga idol dahil tapos na yung ating ginagawa. Nakakapagod din na magpabalat, 'di ba? Tapos yung iba, inihingi lang yung guryon, napakahirap gumawa. Mula sa pagkuha pa lang ng kawayan, buwis buhay na yon. Tapos kakayasin mo pa, 'di ba? Tapos assemble, papabalatan, 'di ba? Kaya napakahirap gumawa. Hindi biro yung paggagawa mga idol. Nilalaanan talaga ng oras, ng effort, 'di ba? Tsaka ng plano para makagawa ka ng isang saranggola o kaya isang guryon. Kaya so merienda muna tayo mga idol. Skyflakes tsaka Coke muna, 'di ba? Ito yung pambansang merienda ko o kaya ito yung madalas kong merienda kapag katapos kong gumawa ng mga saranggola o kaya ng mga guryon. Ayun, sarap, 'di ba? Lalo kapag malamig. Ayun, so kita-kits na lang kapag lumipad na yung ating guryon mga idol. God bless.